Magandang buhay guys! Tara, samahan niyo ako magluto ng bibigang kanin. So ngayon guys, meron tayo ditong 3 cups of malagkit. Yan. Ngayon, isasaing natin siya. Ang ipang sasabaw ko is yung ating coconut cream. Ayan. Yan ang ating gagamiting pangluto sa ating malagkit. Haluin ko lang. Haluin natin. Then, lalagyan ko ng konting asin. Yan. Sasain na natin siya ngayon. Yan. At ating takpan. So, hintayin natin siyang maluto yung ating isa sinasaing na malagkit. So, i-check po natin yung ating nilulutong malagkit. Ayan na siya guys. Medyo luto-luto na siya. Yan. Hintayin lang natin matuyo yung ating inilagay na gata at tuluyang maluto yung ating malagkit. Pa natin. Ayan na po yung ating sinaing na malagkit. Hindi pa rin siya ganoon kainin, pero tuyo na yung ating isinabaw na gata. Kainin lang po nating mabuti. Ayan, ang bango niya guys, kasi yung gata is talagang puro yung ginamit natin. Ayan na yung ating malagkit. Oh. Takpan ulit hanggang sa maininan tuluyan. So, kaya guys, anuhin na natin yung ating haluin na rin natin siya dito. Ayan, tutong-tutong na rin siya. Ayan, oh. Ito na yung ating isinaing na malagkit. Nagtutong-tutong na rin siya. Ngayon is lalagyan ko ng 3/4 cups of sugar. Brown sugar yung inilagay ko guys. Para medyo mapula-pula siya. Yan. Combine lang natin mabuti yung ating inilagay na brown sugar. Halu-haluin lang natin siya na tapos yung hanggang sa makuha na natin yung texture na gusto natin. Yan, halu-haluin. Hindi pa masyadong combine yung ating kulay nung malagkit. Yung iba is maputla pa. Yung iba is medyo mapula na. Ayan. Guys, medyo na ano na yung ating asukal, na combine na.
At pantay na rin yung kulay ng ating malagkit. Gagawin natin ngayon isa, pakuko natin lang natin ng konti yung ating malagkit. Bali nga pala 3 cups ng malagkit ito. Tapos 1 can ng coconut milk, konting asin, at 3/4 cups ng ating brown sugar. Nasa sa inyo naman po yon kung gaano katamis yung gusto nyo. Ito po is hindi naman siya ganun katamis. Kasi gagawan pa natin siya ng pang-topping sa ibabaw. Kaya hindi ko siya masyadong tinamisan. Ayan, pakunatin lang natin ng konti yung ating malagkit. And guys, halu-haluin lang. Kasi ito guys, oh, makunat na yung ating biko. Makunat na siya. Ayan. Ngayon is tatransfer natin siya sa lagayan. Na pwedeng ilagay sa oven yung ating pagtatransferan. So, eto guys, naka-ready na ang aking lagayan or sasalina ng ating biko. Yan. Transfer lang natin dito at i-plat-plat natin yung ating biko. Ito na po yung ating ating biko na isali na natin sa ating lagayan. Ngayon ay magluluto naman tayo ng ating panglagay dyan na iron ball. Ayun. So, dito na lang din natin siya iluluto yung ating arnibal. Ito ulit, meron tayong 1 can ng coconut cream. Pero hindi ko na isasama yung kanyang tubig. Yung pinaka-cream na lang ang ating kukunin. Yan. Then, meron tayong 1 can ng condense. Pero hindi ko muna siya ilagay lahat. At meron tayong 1/2 cup of brown sugar. Yan. Haluin ko muna bago ko buksan yung ating apoy. Sa tamis din guys, conforme din po sa inyo kung gaano kadami yung, kung gaano katamis yung gusto nyong ilagay or gaano katamis yung inyong gusto sa inyong lulutuin. Ayan. So, ito na guys. Yung ating pinagsama-samang coconut cream, condense, at sugar. Ngayon is palalaputin lang natin tong ating pinagsama-samang gatas, asukal. Kaya, eto, halu-haluin natin hanggang sa lumapot. Pero noon sa probinsya, pagka nagluluto ng biko, yung, ang tawag doon, bibingkang kanin. Naalala ko noon, nung maliit kami, meron niyang malaking hornuhan. Tapos, meron niyang, pagka ilalagay na tong gagawin nating arnibal na to, lalagay sa ibabaw nung ginawa nating biko. Tapos,
tatakpan yan ng kung gaano kalaki hornuhan mo, ganon din yung gagawin nilang takip na yero. Yero yun nun pa eh. Tapos, meron yan uling sa ibabaw para masunog yung ating ginawang arnibal. Ganon nung araw nung nagkikita ko na nagluluto ng biko. Pero ngayon, high-tech na. Kahit wala tayong ganon, kung gusto natin kumain, ilagay lang natin sa oven. Makakain tayo ng bibingkang kanin. Ayan. Ito is palaputin lang natin. Ayan, hintayin natin kumulo. So, ito na po yung ating arnibal. Kumukulo na siya. At hintayin pa natin lumapot talaga. Yan. Kailangan po is medyo malapot pa dito. Kaya pagtiyagaan lang natin siyang halu-haluin. So, yan na po, medyo malapot na talaga siya. At para na siyang, yema. Pero konti pa. Konti pang lapot, guys. Kaya, halukay lang muna. Konti pa, konting-konting halo pa. So, ito na guys yung ating arnibal na panglagay sa ating bibingkang kanin. Malapot na siya. Ayan, kitang-kita naman natin na iba na yung textures na. Nag-iba na yung kanyang itsura. Medyo malapot na siya, oh. Medyo nakakangalay lang guys maghalo-halo. Sabi nga, kung gusto mong kumain, magtiyaga kang magluto. So, ito na guys, finally.
lumapot na siya. Kaya patayin na natin yung apoy. At isasali na natin dun sa ating pinaglagyan dun sa ating malagkit. Diba guys, tingnan nyo oh. Iba na talaga yung itsura niya. Malapot na siya. Ngayon, isasalin ko na dito sa ating ginawang biko. So, eto na guys. I-ano lang natin siya mabuti. Baka merong hindi nalagyan. Katulad to. Ayun, yung pinakasulok. Hindi siya nalagyan. Ayan na yung ating ikinaramel. Na ilagay na natin sa ating biko. Ngayon is i-oven naman natin siya. Guys, ilalagay na natin sa oven. Yan na. I-oven na natin. I-set ang oven ng ilang minutes ba yan? 5 minutes? 15 minutes? Ang apoy is up and down. And then 150. Yan guys. 15 minutes muna. Then 150 Celsius. And then up and down yung ating ginawang apoy. Ayan siya guys. So ayan na guys yung ating ino-oven na. Tingnan nyo po oh. Yung mantika niya sumusubo-subo na siya. Ayan na. Tiin lang natin pumula yung ating nilagay na topping sa ibabaw. So, eto na guys, yung ating nilutong bibingkang kanin. Ayan na po siya. Tignan nyo guys, oh, nagmantika pa siya. Ayan, oh. Umaano yung kanyang, dahil sa gata na inilagay natin, nagmantika yung ating bibingka.